Okay, magandang araw mga kabadyos, no? So, meron naman tayo dito isang problema. Malamang sa malamang masakit sa ulo na naman to, no? So, ito, pag on mo ng susi, iwan natin ang susi niyan. So, walang MIL at battery indicator. At ayaw umandar ng unit. So, yan yung problema na alamin natin na naman, mga kabadyos. At malamang sa malamang, hindi natin alam kung saan natin hahanapin. Pero, sa palagay ko, ito yung nakutingting na meron na siyang pinag-repairan dito, no? So, ayan. Yung mga wire niya ay naka-wire to wire na, so wala problema dito sa may part ng fuse box, no? Pero ite-test din natin gamit tayo ng multi-test ng test light, yung may digital, para ma-check natin kung may mga supply. So ayan mga kabadyos, yung ating unang gagawin pagka ganito ang problema. Ite-test muna natin dito sa ating fuse box na. So tingnan muna natin kung may supply dito, no? So ayan mga kabadyos, isa-isa natin i-check yan mga kabadyos, no, para malaman natin kung may supply ba yung kanyang ECU wire at ito mga accessory wires dito, no. So yan yung ating mga unang dapat gawin kapag ganito nangyari sa inyong unit. Ayaw mandar at walang MIL at walang battery indicator. So sa napansin ko naman dito ay mga goods naman, no, at mga walang problema. So ito yung fuse para sa ECU, no. So yan, goods naman at medyo mababa na nga lang ang voltage at malamang sa malamang low bat ang battery. So yan mga kabadyos, no. So yun yung alamin natin kung bakit ayaw umandar nitong unit at walang MIL at battery indicator. So yan mga kabadyos, so talagang pagka ganito mga issue eh, medyo mahirap-hirap mag-trouble nito mga kabadyos at hindi natin alam kung saan yung problema. So kailangan talaga natin na matyagang pag-test gamit ang ating tester, no? So ayan, dito naman tayo pupunta sa may battery, no? Dito sa may part ng battery, check natin dito yung dalawang fuse, yung isa sa battery indicator at yung isa fuse para sa main relay natin. So test natin kung may supply pa mga kabadyos, no? So yun yung mga step by step natin gagawin kapag ganito ang unit nyo na ayaw umandar, no? So ito, i-test natin para itong dalawang 10 amperes dito. Ito, isa dito ay fuse para doon sa main relay, no? So may supply naman, i-check din natin itong isa. So yan mga kabadyos, may supply, so walang problema. Dito naman sa may connector dito, hanapin nyo dito yung may sakit na dalawang wire, yung may pink wire at may red wire, no? So i-test nyo din yan kung meron bang power supply para mga kabadyos, no, ite-tester natin yan. Hanap muna tayo ng magbibideo. So yan, may magbibideo na, no. So ito, tine-check ko muna uli yung fuse. So walang problema sa fuse. Dito naman tayo sa connector na kulay itim, no. Ito yung papunta dun sa main relay at yung isa dito sa battery indicator. So ite-test natin ang terminal na yan kung meron ba siyang supply, no. So yan mga kabadyos, no, meron naman supply. So dito sa kabila, test natin. So goods naman ang supply, walang problema. So, ibig sabihin walang problema dito sa part na to, no, mga kabadyos. Ibig sabihin pupunta na tayo dun sa likod. Dito na tayo magte-test. So dito sa likod, hanapin natin yung ating main relay, no. So i-check natin yung supply ng main relay. So ayan mga kabadyos. Okay mga kabadyos, no. So ito yung ating main relay, no. So yan, check natin ang supply voltage niyan kung meron na, no. Yung dalawang pink wire at yung brown wire na may guhit na puti, yun yung nanggagaling doon sa ECU, no? So yan mga kabadyos, so hugutin natin muna dito sa pinaglalagyan niya at i-check natin ang voltage power nito kung meron pa doon sa pink wire na dalawa at yung kanyang brown wire na may guhit na puti, no? So yun yung ating itetest. So gamit ulit ating tester, so para ma-check natin yung voltage nito kung meron bang voltage supply na galing doon sa ating unahan, no? So yan mga kabadyos, so ganito yung ating pag-check mga kabadyos, no, kapag ganito ang problema. So step by step natin i-check ang mga wire, yung mga posibleng dahilan kung bakit walang power ang ECU, walang MIL at walang battery indicator. So okay naman, goods naman yung supply niya, ibig sabihin may function siya, no? Tapos dito sa fuel pump relay, so ito yung brown wire din, check natin yung kanyang brown wire na galing din sa fuse box. So yan mga kabadyos, na at yan ko walang voltage, no. So walang supply, so ibig sabihin meron problema ng mga kabadyos.
Okay, mga budgets, no? Ito yung sa ating fuel pump relay. So may voltage supply naman galing din sa fuse box, pero ang tapos itong dalawang pink wire niya, meron supply. Itong brown wire na may guhit na puti, ang walang supply, no? So ibig sabihin, walang supply dun sa papunta sa ECU, no? So walang power supply ang ECU natin. Hindi gumagana ang ECU. So i-check natin mga kabudits, no? So bubuksan natin itong box ng ECU para matest natin yung pin ng supply voltage ng ECU, no? So ayan mga kabudits. Katanggal natin ng ating ECU box. So hanapin natin agad dito yung brown wire na may guhit na itim. So tatanggalin natin itong ECU para matest natin yung voltage supply galing dun sa fuse box, no? Ayan mga kabudits. So itetest natin yung voltage supply galing dun sa fuse box. Yung brown wire na may guhit na itim, so yun yung supply voltage ng ating ECU, no? So hanapin natin yung mga kabudits. So ito yun mga kabudits, no? Brown wire na may guhit na itim. So nasa gitna yan mga kabudits. Pagtitest natin, so ayan mga kabudits, no? So walang voltage supply yung brown wire na may guhit na itim. So ibig sabihin may problema dun sa wirings nito, no? So yun yung alamin natin mga kabudits kung bakit walang voltage supply, no? Okay mga kabudits, no? Balik ulit tayo dito sa unahan at dito tayo magtetest. So hanapin natin dito sa unahan yung brown wire na may guhit na itim, no? So yun yung mga possible na kailangan nating i-test kung bakit wala supply dun sa likod. I-test natin dito muna sa unahan. So ito yun mga kabudits, na brown wire na may guhit na itim. So yun yung i-check natin ng voltage kung meron mga kabudits, na. So tutusukin natin ng tester natin yan kung meron pa siyang contact mga kabudits, na. So dahil walang contact dun sa likod, dito sa harapan, babalik ulit tayo dito sa harapan, no, para mag-test. So yun mga kabudits, parang pagtusok ko dito sa kabilang connector niya walang supply, no. So hugutin natin to socket kung bakit walang supply, no. So okay naman, goods naman yung mga connector. So ibig sabihin walang problema. Yun ang alamin natin mga kabudits, kung bakit walang contact doon sa likod, no. Okay mga kabudits, no. So okay naman, wala namang problema dito sa connector na to, dito sa pinaka terminal na blue. Ito yung terminal papunta doon sa likod mga kabudits, no. Ito yung nakatapat dito sa ating pinaka foot brake natin, yung sa brake master natin, So balik ulit tayo dito sa likod ng mga kabudits at test ulit natin dito sa pin ng ECU, no. So wala talagang supply mga kabudits. So malamang sa malamang magbubukla tayo ng wirings nito. Okay, ito mga kabudits, so umpisa na natin buksan yung mga wirings nya para makakita natin kung saan ba may problema. So ayan mga kabudits, no. Dito sa part na to mga kabudits, buksan na natin yung wirings at hanapin natin yung brown wire na may guhit na itim at itetest natin. So wala supply, so punta ulit tayo dito sa unahan at malamang sa malamang ay huhugutin natin dito sa unahan yung pinaka wirings, o i-check muna natin dito sa pinaka malapit sa battery yung wirings dito, na hanapin natin yung kulay brown wire na may guhit na itim, no? So dito tayo magtetest kung bakit walang supply papunta dun sa likod, no? So ayun mga kabudits, bubuksan natin dito ng konti yung kanyang wire para ma-check natin yung voltage supply dito, bakit walang supply doon sa papunta sa likod, no. So ayan mga kabudits. Okay mga kabudits, no, bubuksan natin yung wires dito sa may part ng battery para ma-check natin kung bakit walang supply doon sa papunta sa likod, no. So ayan mga kabudits, hanapin natin dito yung brown wire na may guhit na itim. So ayan mga kabudits, no. So ito yung brown wire na may guhit na itim. So yun yung itetest natin kung bakit wala siyang supply. So ayan mga kabudits, ito yan mga kabudits, no. So ayan, hinihigit ko. So ayan, putol. So may putol na yung pinaka wire niya, no, mga kabudits. Ano kaya ang dahilan? So hugutin natin. Ayan mga kabudits, putol-putol ang wire dito sa may part sa gitna, no. So malamang sa malamang na ito ay pinaglaruan ng mabait, o kaya nagkaroon ng putol-putol na wire dito, no. So ayan mga kabudits, ito na ang problema na kailangan natin masolusyonan. So nakita na natin, nandito lang sa pinaka gitna nung kanyang chassis, no. So ayan mga kabudits, ito yung ating hinahanap na problema mga kabudits, no. Okay, ito mga kabudits, no. So nakita na natin yung problema ng unit, andito lang pala sa may gitna ng
chassis, no? So talagang pagka mga ganitong problema ay kailangan matyaga ka magtetest isa-isa, no? So kung saan mo dapat i-test, i-repair natin yan mga kabudyats, no? At idudugtong natin na yung mga wire nya. Okay mga kabudyats, na-repair na natin yung wire at susubukan na natin i-test doon sa likod kung magkakaroon na ng supply doon sa likod, no? So dito sa likod, ayan mga kabudyats, nagkaroon na ng supply yung brown wire. So ibig sabihin nandun ang problema niya sa may pinaka gitna ng chassis, no? So ayan mga kabudyats, subukan ito mga kabudyats, try natin iwan ng susi. So ayan, nagkaroon na ng MIL. So papanda rin natin mga kabudyats. Okay mga kabudyats, no? Okay na yung unit ni customer. So yun yung ating tutorial ngayong araw na to, no? So ganun lang yung pag-trouble kapag ganun nangyayari sa inyong unit. Step by step din mga kabudyats, no? Kailangan din natin ng test light para matrouble natin yung sa electrical nya, no, mga kabudyats. So ayan mga kabudyats, no? Ano yun, ano?